Biyahero, may tumatawag sa'yo. We are on top of Mount Everest. Just kidding, just kidding. Isang lugar na puno ng adventure. At siksik sa magagandang tanawin. Dagdagan mo pa ng pagkain pamilyar sa iyong panlasa. Pero dito, legit silang lahat. That's right, mga biyahero. It's a good day to make sushi. Biyeheros, ipakikita ko kung gaano ka-versatile ang bansang tinaguriang Land of the Rising Sun. Ito ang isang lugar na talagang #travel goals ngayong 2018. It's Japan for everyone. Sama kayo sa biyahe ko? Sama kayo sa biyahe ko? May 4 na season sa Japan. Ang mga buwan ng Marso hanggang Mayo ay spring. Summer sa mga buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Habang sa Setyembre hanggang Nobyembre ay autumn. Winter naman mula Disyembre hanggang Pebrero. Bago dayuhin ang Japan, alamin muna kung ano ang season sa panahong yon para maplano ang OOTD. Maplano ang tamang itinerary. Para sa mga biyahero na may authentic Japanese IG goals, pasyal na rito sa Kyoto. Kapag nababanggit ang bansang Japan, isa na siguro sa una nating naiisip ang mga makukulay at nakakatuwang mga karakter. Ang geisha, mga monk, ninja, samurai. Dito kasi sa parte nito ng Japan, maaari mo itong maranasan. Dahil may nagtuturo ng Japanese traditional skills kahit na pasok sa isang maghapon lang. Another IG-worthy moment sa Japan ay ang pagbisita sa castles. Sa Okinawa Prefecture, kaliwat kanan ng mga castle. OA, pero parang ganun na nga mga biyahero. I will fight everyone here. Oh, sorry. This is my castle. Isa na nga riyan ang Nanjikin Castle na itinayo noong 1200s. Ito ang nagsilbing tirahan ng hari ng Hozukan na namumuno sa hilagang bahagi ng Okinawa. Sa ngayon, ang bakod o castle walls na lang ang tanging makikita matapos itong masira at masunog noong 1609 nang sakupin ng Ryukyu Islands o Okinawa ng mga Hapon. Tama ang narinig nyo mga biyahero. Ulitin ko lang ha, noong unang panahon, hindi pa bahagi ng Japan ang Okinawa. Para sa isang napakalaking kaharian, kapansin-pansin ang makipot nitong gate o pinto. Ito raw ang pinakaprotektadong parte ng Nanjikin Castle. Dito rin daw naganap ang pinakamadugong labanan sa pagitan ng hari ng Hozukan at hari ng Chuzan. Para itong Intramuros ng Pilipinas dahil ito ang nagsilbing sentro ng pamunuan ng hari. Sa loob din nito, makikita ang ilang mga utaki o sacred places. Tulad na lang ng Uchibaru Ground. Dito raw dati nakatayo ang living quarters of the ladies of the court at pinaniniwala ang isa sa pinakasagradong lugar ng kaharian. Ang Gusuku o main fortress o tirahan daw ng hari ay dito naman nakatayo noon. Alright, yung nakikita natin ngayon ay ward na pangalan ay... Sinabi nila, pininiwalaan daw na yung mga close subjects or yung mga, I guess, tauhan na very close sa king, dyan nakatira dati. Tao po! Paano ba sa Chinese? Ay, Chinese. Paano ba sa Japanese? Hako ne. Ano ne.
Isa rin sa pinupuntahan ng mga turista dito ay ang magandang view ng East China Sea na kitang-kita pa rin kahit medyo masama ang panahon. Madalas din itong puntahan ng locals dahil itinuturing nilang itong sacred place o lugar kung saan maaring magdasal. Omotenashi o Japanese hospitality. Isa itong kaugalian na isinasabuhay ng mga Hapon para maiwasan ang anumang alitan sa kapwa nila o sa mga dayuhan. Kaya kapag pumunta kang Japan, matuto kang maging magalang. Respect and courtesy are key, mga biyahero. Ngunit hindi lang paggalang sa ibang tao ang matututunan mo rito. Dahil ang mga Hapon ay kilala rin sa pagiging tradisyonal. Maraming makalumang gawain ang pinaniniwalaan at iginagalang pa rin hanggang ngayon. Isa na rito ang pagsusuot ng kimono. Isang uri ng Japanese formal wear ang kimono na kadalasang gawa sa silk. Sinusuot ito sa mga importanteng okasyon, ritual at selebrasyon. Dito sa Sapporo, hindi lang ang mga lokal ang pwedeng makapagsuot nito. If you want to understand and appreciate Japanese culture, try the kimono experience. At ito na, ang bagong damit ko. Actually, this is my third or fourth time na magsusuot tayo ng Japanese type of clothing, no? And you remember we wore pang samurai, pang ninja, pang mataas yata na posisyon. Before, hindi na ako kailangan magtanggal ng damit. Dito parang stricto sila na parang kailangan hubad. Buti na lang yung aking underwear nandiyan pa din. Pero, lamig-lamig eh. Dahil talaga medyo tight fit. Siguro ito yung kanilang skinny fit. Noong unang panahon. So, yung lakad mo talagang kailangan short strides. So, hindi ka pwede mag-squats dito. Hindi ka pwede mag-lunge. Ganyan lang. Kaya pala naman sila maglakad. Kaya pala. Pero mahirap siguro kapag meron akong aabutin na. Pwede naman. Hindi lang ganun ka-flexible. Ayun. Ayos. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Now, usually ginagawa nila dito, kapag nakasuot na ng kimono, may konting photoshoot magaganap. Pasok tayo dito. Malamang ito naman yung photoshoot. English na nga eh. Ayan. Ay, may tao pa. Marunong mag-Pilipino. Aba, kalain nyo, nakita pa tayo ng kababayan. Up ahead, pwede nyo na ma-achieve ang travel goal nyong Winter Wonderland. Alright, wow! Sama kayo sa biyahe ko? Sama kayo sa biyahe ko? Ang ganda ng Japan, oh. Tuparin nyo na ang inyong winter travel goals sa Japan ngayong 2018. Perfect ito, viajeros. Ito ang sasalubong sa iyo from mid-November to mid-March sa Sapporo, ang capital ng Hokkaido sa Japan. Punong-puno ng niebe ang paligid. Tuloy halos makilala ang sikat na park na to, ang Moerenuma Park. Maniniwala ba kayong dati raw tambakan ng basura ang lugar na to hanggang ginawa itong park ng gobyerno noong 1982? Talagang tahimik, no? Pwedeng-pwede magmuni-muni. Pero kung talagang seryoso kayong matuto ng winter sports, bisita na sa ski resort na to. Alright mga biyahero, hindi tayo ngayon sa Kokusai Ski Resort. Just 1 hour away from Sapporo, no? By car. And it's your go-to place kapag gusto mag-snowboarding, gusto mag-ski. Ang okay dyan, they have like
7 levels from beginners till advanced. And of course, you can rent out the board, you can rent out the gear, and of course, also a bonus is that may pwedeng magturo sa inyo. Let's go. Let's get around. Ang unang dapat gawin, warm up! Tapos, crash course kung paano gamitin ang mga equipment. Gamit ang kanang paa na may suot na ski, pinalakad na ako ni Coach. Tapos ang kaliwang paa naman. Ngayon, ready na tayong gamitin ang dalawa nating legs. Tandaan mga biyero, kung gusto nyong bumilis, dapat parallel ang skis na parang dalawang french fries. At kung gustong bumagal, pagdikitin ang mga unahang parte nito para maging hugis letter A o pizza. French fries, pizza. French fries, pizza. Aber, subukan nga natin. Narinig niyo ba ang tibok ng puso ko? Magkahalong kaba at excitement yan mga biyahero. Pero dapat laging game. Dahil pababa ang slope na to, lagi lang nakapizza o hugis letter A ang aking skis para makontrol ko ang aking bilis. Thank you! Thank you! Alright, wow! You know, the first time we did snowboarding sa ni Seku. Yeah. Medyo maiksi lang yung snowboard natin eh. Ito medyo we had to take the lift. Taas yun. It was a bit windy, it was a bit colder, but it's okay. It was worth it dahil ang haba ng pwede mong snowboard or ski and it was so much fun. Kahit na 10 years younger than me, just flew by. It's okay. I mean, I was having fun with my sensei and he was teaching me backflips and no, I'm just kidding. But anyway, so much fun. Peace out. One more. At para sa mga pamilya na may dalang mga chikiting, dahil pwede nilang subukan ang mga sled dito ng libre. Sige na nga, pwede na rin ang mga kid at heart katulad ng assistant cameraman naming si Mong. Oo, siya yan mga biyero. Itinayo rin daw ang historical village na to bilang paalala sa mga kabataan ng pinagmulan ng kanilang mga ninuno at ang hirap na kanilang pinagdaanan para maging maunlad ang bayan ng Hokkaido. Alright. Nice, solemn, very silent horse sled ride around the historical town of Hokkaido. And wala. Just our tour guide didn't talk. Actually, parang ano eh, pasok naman eh. Dahil parang he just really wanted to experience the snow. And you know, yung trees na walang leaves, you know, that feel. And just looking at
some houses then around the area, and just voila, just inhaling the cold breeze and just really enjoying the snow all around. Love it. Must try. Aba, kung kasing cold ng ex mo ang lugar dito sa Sapporo, ikain mo na lang ang feelings mo rito. Ang pangingisda ay isa sa kinabubuhay ng mga taga rito. At kapag fresh catch ang hanap nyo, may alam akong lugar na #1 sa listahan. Mga biyera, nagbabalik tayo ngayon dito sa tinatawag nilang Central Wholesale Market. Kaya pupunta dito mga turista. Kaya tayo nandito dahil sa kanilang fresh seafood. Yung kanilang king crab, yung sobrang laking king crab na nakakatakot, na parang ayaw mong kainin. But anyway, apparently, yung mga locals hindi pumunta dito masyado. Usually, para sa mga turista lang. Slightly expensive, but I think it's definitely worth the trip. Nagpapakita sila ng mga fresh king crab sa labas. Kung minsan, kung swerte, magpapatigim sila ng mga free samples. And then you have not just king crab, but different types of seafood as well. Sa buong Japan, kilala ang Hokkaido sa pagkakaroon ng pinakamasasarap at malalaking alimango. Iba't ibang klase nito ay dito lang makikita. Pero ang pinaka-star sa mga alimango nila ay ang king crab. Madalas nakukuha ang king crab tuwing autumn o winter kung kailan malamig ang dagat. Ang isang king crab ay kadalasang 2 hanggang 4 na kilo ang timbang. Kaya isa ito sa mga pinakamahal na klase ng alimango. What's the best time to come here for the freshness of the crab? Does it taste better if the crab is bigger? まあ味は変わんねえ。ただ食べやすいのは大きい方が食べやすい。 The bigger one is easier to eat. Hi. May 2 paraan para makatikim ng mga fresh catch dito. Pwedeng take out o kaya paluto style. That's live. That's alive. Crab. クラブ。 Wow. Can I hold? Okay. Heavy. Very heavy. How many kilos? でもスモールサイズ。 This is small size. What's the big size? ビッグサイズ。 Big size. 今ないかな。 No? No. スモールサイズ。 Hindi lang king crab ang malaki dito, biyeros. May iba pa. Akalain niyo yun? Scallop. 刺身。 Oh, scallop sashimi. うん。 Yeah. This is still small. うん。 Grabe guys, busog na yung mata ko. Look at that! Scallops! Pero hindi ko pa rin palalagpasin ang pagkakataon na makatikim ng king crab. Uy, #you love my job na talaga. Sinasabi sa inyo na hindi lang dahil fini-feature namin at meron kaming camera sa harapan ay magpapakait sila. Actually, ito yung normal na ginagawa nila eh. Okay. Not okay. Okay. Oishi. 美味しい。 Oishi. It's very juicy. Succulent. I want to take this home. Perfect with sake. Hindi makamove on sa seafood? Buti pa ang seafood dito. My forever. Ay sus! Susunod, tara, silipin natin ang adventure side ng Japan. At 100% food venture.
Sama kayo sa biyahe ko? Sama kayo sa biyahe ko? Kapag nakakita ako ng sunrise, ibang klaseng tuwa ang nararamdaman ko. Pero ibang level ang saya kapag mula sa isang hot air balloon ko ito makikita. Sa Aso City sa Kumamoto Prefecture, pwedeng maranasan to. Fight ako kahit sobrang lamig! Good morning mga Vero. It is around 6:30 in the morning. Umalis kami ng hotel ng 6 a.m. Wala pa masyadong ilaw dahil sunrise dito is around 7 a.m. And we arrive here at our site kung saan nilalatag na at prepare ang aming vehicle for today, which is the hot air balloon. As you can see, it's not summer. Medyo malamig. It's negative 2 degrees. Usually naman talaga pag medyo wala pang araw talaga, it's really cold. But guess what? There's better news. Kung negative 2 dito sa baba, paano pa kaya sa taas? Layering is the name of the game. Meron akong 5 clothes, 5 layers. Got my undershirt, got my long sleeves, I got my sweater, I've got my hoodie, and I've got my jacket outside. Plus, 2 scarves, gloves na nakalimutan ko na hiniram ko na lang sa assistant cameraman ko. And of course, your beanie. Ang pagsakay sa hot air balloon dito, via appointment. 2 grupo lang ang tinatanggap nila sa umaga at 2 grupo lang sa hapon. So make sure you book ahead, okay? 3 to 4 persons lang ang maaaring magkasya sa loob ng basket. Pala yung binibigay ko ng electric fan sa opisina ko eh. Lamig-lamig na nga, tinapat pa sa akin yung electric fan. Bawal lumampas ng 7 kilos o 154 pounds ang bawat biyahero. Ito ay para umangat ang hot air balloon. So mas magandang mag-hot air balloon bago mag-breakfast. Pasensya na mga biyahero, malamig talaga eh. You know what they say, hot air goes up. They're firing up the whole thing, man. I'm telling you, this year, the one. See? Papoy niya pa. Napauwi ni Haring Araw ang ginaw. For this ride, I think maximum height natin is around 40 meters. Ground, yeah. Yeah, 40 meters from the ground. You know what's funny though? Di ba, sa unang hirit, for the past 10 years, well, every year, most of the time, no, we feature the International Hot Air Balloon Festival in Pampanga. And then, some strange reason, hindi ako nakakasakay sa hot air balloon, nalilipad. Parating, wind is too strong or whatever. Dito pa sa ibang bansa. Well, I'd take it. Look at this. Yeah, it's not Blackfield, Pampanga. Beautiful. Sulit ang panginginig sa lamig at pagkising ng maaga. It's like a sleeping Buddha. Buddha. That's his face and chest. the chest. So sabi niya, yung mountain niya parang sleeping Buddha. Yung ulo, yun yung chan, ay yun yung ibon. Ay, hindi, yun yung mga ibon. Pero yun yung paa.
Yun yung paa. Yun. We are on top of Mount Everest. Just kidding, just kidding. We're on a hot air balloon. 40 meters high. And that's the sunrise. That's fun. Yeah. Good 20 minutes of my life. I want to spend the next 20 minutes sipping warm coffee. Dahil nasa Kumamoto Prefecture na rin naman tayo, sulitin na natin ang adventure. Ito ang Bokerl, isang three-wheel ride mula sa Germany. Isang hillside, pwede ka mag-slide pababa pero you can control where you're going dahil meron siyang cute na handlebars. Actually, importante na nakalatag talaga o naka-rest yung paa mo sa ground. Parang sumasakay ng bisikleta for the first time nung bata ka. Tapos may rollers. Alam mo yung rollers sa side? Para magtulong sa balance mo. Parang ganun. Sa unang tingin, parang nakakatakot. Pero sobrang enjoy ito mga biyero. Yan nga, oo. Ayaw na magpaawat ng buong team. Pero mas masaya kung sama-sama rin sa pagsemplang. Bumitin pa kayo sa adrenaline. Let's go up in the air one last time. Via paragliding. Sulit na rin yan, di ba? YOLO! Yung ride na yun, very short but sweet. Kasi wala masyadong hangin, so mabilis kami makababa. Pero yung 15-second airtime na yun was actually definitely worth it. Yun nga lang, medyo hindi ganun kaganda yung landing namin. Dahil, mali yata yung sapatos din namin. Ang sakit. Pero, sana, pag susubukan nyo to, pag dumating kayo dito sa Aso City, hopefully mas malakas ang hangin. Pero ang lahat ng biyero, mahilig man sa culture, chill o high adrenaline na biyahe, isa lang ang must-do na travel goal. Walang iba kundi tikman ang local cuisine. Panalong pagkain sa Japan, biyeros. Mainit na sabaw. At dito, na-master na yan ng mga Hapon. Presenting the soup that doesn't just fill your stomach, but also warms your heart. Ramen. At marami yan sa Ramen Alley. Sa katunayan, may kababayan pa tayong may-ari ng isang restaurant dito. Oldest ramen alley dito sa Sapporo. Ilang years ka na dito? For 18 years. 18 years. Yes. Sa ilang taon na niyang pagluluto ng ramen para sa mga parokyanong naghahanap ng pampainit tuwing taglamig, nakita niya kung gaano ito kahalaga sa kanilang kultura. Napapansin ko sa mga ramen houses, pati na rin sa Manila yung ganito kaliit lang. Hanggang 8 to 10 lang yung occupied na seats. Tapos ang bilis ng pag-serve ng pagkain. Oo. Tsaka yung noodles, kailangan hindi siya yung Sagi. Pati yung soup, kailangan mainit. Kailangan- Kainin ng customer.
Sa Sapporo, sikat ang miso ramen kung saan ang miso na gawa sa soybeans ay hinahalo sa manok o baboy. Sa inyo, ano yung, bakit binabalik-balikan yung ramen nyo? Siguro yung lasa niya. Yung broth. Oh, yes. At saka, or adjusting the soup, the taste of the soup. Isang sining ang pagluluto ng ramen, kung saan dapat tamang kombinasyon ng broth o sabaw at ng noodles para makuha ang tamang sarap nito. Kahit mahaba ang pila sa mga ramen house dito, tinitiis ito ng mga tao. Sulit naman kasi talaga mga biyero. Ang realization ko is that I'm happy na medyo ang dami na rin ramen places sa Pilipinas na you don't really have to go to, you know, different countries or even Sapporo to achieve this type of ramen. But the thing is, bagay na bagay kasi sa weather ng Sapporo na sobrang lamig, tapos kakain ka ng napakasarap na ramen katulad dito. Pasok. Medyo formal itong susunod nating pupuntahan. So, I will try to be at my best behavior. Dito sa Elm Garden Restaurant, which is a very posh type of restaurant. Apparently, may mga high-profile personalities pumupunta dito because of really nice food, because how the servers do their jobs, and also because of the ambiance inside and outside. Pag nakikita niyo dito, maganda yung garden. And apparently, on my right side is, I guess, an ice restaurant. Na during winter time, parang masasarap yata nasa loob ka na medyo mainit. Anyway. The Kaiseki Japanese cuisine is known for its meticulous preparation and beautiful presentation. Medyo naguluhan lang ako dahil ang daming klaseng pagkain sa harapan ko eh. Of course, this is your classic example of, you know, how they serve the bento box. Maraming variety. You have your appetizer. You have your bento box na parang gusto ko mag-tic-tac-toe. Meron siyang 9 types of dishes, and you have your rice and your soup. Parang thinly sliced na fish na pinan-fry, tapos nilagyan ng atsara. Pero hindi masyadong strong yung atsara. Saktong asim at tamis lang. Seems to me this is grilled fish. Put some soy sauce. Wow. I don't know with their seafood talaga. It's just so fresh. Parang wala akong malasang lansa. Octopus tentacles. Wow. Usually, di ba kumakain tayo ng squid or octopus or cuttlefish, talagang may konting struggle. Hindi naman struggle, pero yung gusto mong chew. Yung chinuchew mo, tapos nun, may konting laban. Ito, pag ganun mo, na hindi naman sobrang lambot, yung sakto lang. Na parang, wow. It's juicy, it's just, and it's very tasty as well. Tululaway na ba kayo mga biyero? Kapag nasa Japan kayo, dapat kumain kayo ng sushi. Hello! That's right, mga biyero. It's a good day to make sushi. So, nandito tayo ngayon sa isang sushi restaurant kung saan kasama ko ang kanilang master chef. Tawag sa kanya ay Oyakata. Oyakata? Good afternoon. Si Oyakata magtuturo ng different types of sushi. Ang paggawa ng sushi ay isang traditional na paraan ng pag-serve ng pagkain para mapanatiling fresh ang isda. Binabalutan ng isda ng kanin at asin para ma-ferment ito. Para sa mga Hapon, may tuturing na sining ang paggawa ng sushi dahil bukod sa lasa, importante rin ang presentasyon. Para maging isang ganap na sushi chef, kailangan ng masusing pag-aaral. Papakitaan ko kayo ng aking newfound skill.
Ito na ang sushi sa kagutuman. May bowl of water kung saan mag-facial wash ka, hindi ka lang. Hugasin mo lang yung kamay mo para pagdampot mo ng kanin or Japanese rice, hindi didikit sa kamay mo. Okay? Now, kailangan umabot sa exactly 20 grams of rice. At meron tayong weighing scale. Kulang ng 5 grams. Pagkatapos makuha ang tamang timbang, pwede nang ilagay ang isda. So meron na tayong rice. More or less 20 grams. Okay, fine, 19. Pero medyo dumidikit sa kamay ko, so nagiging 18.5 na lang siya. But anyway, using my left hand, kinuha ko yung slice of tuna. Okay? Or slice of fish. But specifically now, gagawin natin kasi tuna, sushi. So, nilagay ko dito sa left hand ko. At kumuha lang ako ng konting katiting na wasabi. Ang sinabi niya, ilagay ko daw sa gitna. Sa Sapporo, sikat sa mga turista ang sushi making class. Sa loob ng isang oras, mararanasan yung maging sushi chef apprentice tulad ko. Yung last few steps kasi yung parang pangkorte. Kinukorte ko dito, iniikot ko ng ganyan, ganyan. So, top, bottom, and then the sides. And then, you place it on the dish. Up. This is it. Nakala ko dati taho. Sago pala. Okay. Alright, we're done. Such a pro sushi chef. Oishi. Hindi ko pa natitikman pero hey, looks rishy to me. Time to taste the fruits of my labor. Siyempre, may iba pang titikman. Napagod ako ah. Lagyan natin ng konting pampakilig. Meron silang hinalong parang mint leaf doon sa cuttlefish. Galing. Hindi lang yung sweet raw taste from the raw fish. Meron din minty aftertaste. What's next? Sea urchin. Dami natin kinain nito sa Pilipinas. Pero i-compare natin. Yan. Okay. Sobra kasi ako sanay kumain ng sea urchin. As in, mula sa dagat. So, ang nalalasahan ko, alat. Ito, ganun din. Matamis. Matamis ba yung tubig alat nila dito? Okay, if you're gonna be alone, if you're gonna purchase this and you're gonna consume it by yourself, might be a bit pricey, but sometimes, hey, you just wanna splurge. Pero kapag kasama mo, asawa mo, or girlfriend, boyfriend, barkada, the more the merrier. Pag hati-hatian, the best. Basta always remember, you come here to Sapporo, hey, you get the freshest seafood on the planet. Diba? So do you think you wanna splurge a little bit? I think. Alin ba sa mga ito ang travel goal nyo ngayong taon? Kilalanin ang kultura ng isang bansa? Makakita ng snow? Ang adventure kasama ang pamilya o friendships? O yung food venture na nakaka-happy tummy? Ngayong 2018, tuparin na ang travel goal na yan. And Japan is the place to be. Siguradong hindi magsisisi ang bawat biyahero sa pagpasyal dito. Sayonara for now, Japan! Sa mga paboritong cuisine ko, personally nga, ay Thai cuisine. Special because this is the origin, you know, that has been passed down from many generations. Dripping. I love you, Hipon.